Umupo ako sa isang bangkong kahoy sa labas ng Philippine General Hospital. Kapit-kapit ang aking mga kamay hanggang pumuti ang aking mga buko. Dala ng hangin ng tagsibol ang matamis na amoy ng mga namumulaklak na kalachuchi. At sumasayaw ang sikat ng araw sa salamin ng harapan ng ospital. Gayunpaman, wala ni isa rito ang nakarating sa akin. Ang aking asawa, si Danilo Cruz, ay nakahiga sa intensive care unit sa likod ng mga dingding na iyon, nakikipaglaban para sa kanyang buhay laban sa kaaway na hindi natin inasahan. Dumaan ang mga tao, mahina at pangkaraniwan ang kanilang usapan, at sa isang saglit ay nais kong maging isa sa kanila. Basta isang babaeng nag-e-enjoy sa mainit na hapon. Natatawa kung saan kakain ng hapunan o ano ang itatanim sa hardin. Pero hindi na ako iyon. Ang aking mundo ay lumiit na sa isang kwarto sa ospital at sa walang tigil na tunog ng mga makina medikal. Dati, si Danilo ay hindi mapigilan. Siya ang klaseng lalaki na magtatrabaho ng 12 oras sa paggawa ng custom na muebles. Tapos uuwi pa at may lakas pang magluto ng hapunan at tanungin ako tungkol sa araw ko. May paraan siya ng pagngiti na nagpapaniwala sa iyo na magiging maayos ang lahat kahit mabigat ang buhay. Siya ang aking ligtas na lugar, aking matatag na pundasyon at ngayong nakikita ko siyang unti-unting nawawala, parang nakatayo ako sa lumulubog na buhangin. 6 na buwan na ang nakalipas, akala natin magpakailanman pa. Nag-usap kami tungkol sa mga bakasyon na hindi pa natin kayang bayaran. Mas malaking bahay para sa mga anak na pinapangarap pa natin. Baka kahit isang aso. Tapos sa isang gabi umuwi si Danilo ng maputla at pagod na pagod. Pinalampas lang ang kanyang pagod bilang mahabang araw lang. Pero nanatili ang pagod, lumalim pa, at naging mga unexplained na pasa at mga gabing nahihirapan siyang huminga. Sinabi ng doktor ang mga salitang hindi tunay na tunog, aplastic anemia. Ang sarili niyang katawan ang sumisira sa kanyang bone marrow, pinapatay ang mismong pabrika ng kanyang dugo. Kung walang stem cell transplant, sabi nila, kaunti ang pag-asa. Sinubukan kong maging matatag sa harap niya, hinawakan ang kanyang kamay at binulong, lalagpasan natin to. Pero tuwing gabi, umiiyak ako mag-isa sa banyo, pinipigilan ang hikbi gamit ang tuwalya. Dahil alam ko ang isang bagay na hindi alam ni Danilo. Wala siyang pamilya, lumaki siya sa ampunan, hindi kilala ang mga magulang, ni hindi alam kung may kapatid man siya. At kung walang malapit na kamag-anak, halos imposible ang makahanap ng donor match. Sumali kami sa National Registry pero tapat ang mga doktor. Maaaring tumagal ng buwan, baka taon, at wala si Danilo ng ganoong panahon. Kanina pa lang, nang hilahin ako ng doktor niya sa isang tabi, sinaksak ng kanyang mga salita ang dibdib ko. Emilia, nauubusan na tayo ng option. Kung hindi tayo makakahanap ng compatible donor agad, hindi niya natapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Umupo ako roon, tumutulo ang luha sa pisngi, pakiramdam na walang kwenta. Ako'y isang nurse. Ginugol ko ang buhay ko sa pagtulong sa iba na gumaling. Pero hindi ko magaling ang pinakamamahal kong lalaki. Naisip ko ang buhay na pinagsamahan namin. Ang maliit naming bahay na kahoy sa gilid ng Maynila. Ang rocking chair na ginawa niya para sa akin noong unang anibersaryo namin. Ang nakadikit na sulat na isinulat niya na nakasabit pa rin sa tabi ng pintuan ng kusina. Ikaw ang aking palagi. Ang isipin na mawawala siya ay hindi matiis at pa rin. Sa kaibuturan, may bulong na boses na maaaring kailangan kong maghanda para rito. Kinamumuhian ko ang sarili ko sa pag-iisip pa lang nito, pero nagsimula nang yumakap ang malamig na daliri ng lungkot sa aking puso. Tapos sa parabang hindi pa sapat ang kalupitan ng mundo, may narinig ako. Isang usapan na magpapabago sa lahat. Nakilala ko si Danilo sa isang gabi ng magaan at normal ang buhay. Matagal bago tuluyang kinain ng ospital at medical charts ang mga araw namin. Natapos ko lang ang huling eksamen sa nursing school, pagod pero malaya, at hinila ako ng mga kaibigan sa isang maliit na kapehan sa Maynila. Hindi naman magarbong lugar, dating lumang ladrilyo na gusali na may sira-sirang sahig na kahoy at amoy ng inihaw na kape na nakadikit sa lahat. Naalala ko siyang pumasok na parang kahapon lang.
May dala siyang paper bag ng hardware mula sa tindahan sa barangay, maalikabok ang pantalon niya sa trabaho, at may kalmadong presensya siya, yung tahimik na kumpiyansa na nagpapalingon sa iyo. Nahihiyang ngumiti siya nang magkatinginan kami at tinanong kung libre ang upuan sa harap ko. Nag-usap kami ng 2 oras tungkol sa lahat at wala. Kung paano niya gustong gumawa ng muebles, kung gusto kong magtrabaho sa pediatrics, kung pareho kaming ayaw sa olives pero mahal ang ube halaya. Nang tumawa siya ng totoo, kumunot ang sulok ng mata niya at may alam lang sa loob ko. Mula ng gabing iyon, naging palagi na si Danilo sa buhay ko. Dumadating siya na may maliliit na sorpresa. Garapon ng pulot mula sa tabing daan, palumpon ng bulaklak na balot sa butcher paper, bagong libro dahil naalala niyang sinabi kong gusto ko itong basahin. May paraan siya ng pagpaparamdam na mahika ang mga ordinaryong bagay. 2 taon pagkatapos, nakatayo kami sa ilalim ng lumang nara, nagpapakasal sa harap ng pamilya at kaibigan. Suot ko ang pearl earrings ng nanay ko at umiyak ng buong buo si Danilo nang makita akong naglalakad sa aisle. Hindi siya yung tipong nagtatago ng emosyon. Naniniwala siya sa pagpapakita ng pag-ibig ng buo at walang pag-aalinlangan. Lumipat kami sa maliit na bahay na kahoy sa gilid ng bayan. Isang fixer-upper na sinabi niyang kaya niyang ayusin mag-isa. At ginawa niya. Ginugol niya ang mga weekend sa pagkukulay ng sahig, paggawa ng istante, at gumawa pa nga ng rocking chair para sa akin bilang anibersaryo gift. Nandoon pa rin ang upuang iyon sa veranda namin, tahimik na saksi sa maraming gabi na magkatabi kaming umuuga, nanonood ng mga alitaptap sa takip-silim ng probinsya. Buo ang buhay, kahit hindi perpekto. Ang tanging kulang lang ay mga anak. Nagsimula kaming mag-try agad pagkatapos ng kasal. Inaasahan na madali itong mangyari, tulad sa iba sa paligid namin. Pero buwan-buwan, walang nagbago. Sabi ng doktor, hindi sumusunod ang katawan ko, baka hindi na ako makapagbuntis ng natural. Sinubukan namin ang treatments, hormone shots, walang katapusang appointment, at sa huli ay IVF. Nabigo ang una, gayon din ang pangalawa. Sa bawat negative test, pakiramdam ko lalong nabibiyak ako na para bang niloko ako at siya ng aking katawan. Pero si Danilo, kahit minsan ay hindi niya ako sinisi. Yakap niya ako sa mga gabing umiiyak ako hanggang sumakit ang ulo ko. Binubulong, Emilia, hindi nito binabago ang pagmamahal ko sa iyo. Kahit iminungkahi niya ang adoption, masigla na nagkwento kung gaano karaming bata ang nangangailangan ng tahanan na pwede pa rin tayong magkaroon ng pamilya. Gusto kong matuwa sa ideya. Talagang gusto ko. Pero may bahagi pa rin sa akin na nangungulila na makita ang anak na may asul niyang mata at pilipit ng ngiti kapag pinipigilan niya ang tawa. Isang araw pagkatapos ng isa pang failed cycle, bumagsak ako sa bisig niya, humihingi ng paumanhin sa luha na sinasabing, karapat-dapat kang magkaroon ng asawang makapagbigay sa iyo ng pamilya. Dahan-dahan niyang itinaas ang aking baba para magkatinginan kami at sinabi, Emilia, hindi kita pinakasalan dahil sa anak. Pinakasalan kita dahil sa iyo. Ikaw ang aking pamilya. Ganoon si Danilo, matatag, mabait at walang pag-iimbot. Pwede siyang magalit, magselos o magmalayo. Pero pinili niya ang pag-ibig sa bawat pagkakataon. Sa pagbabalik tanaw ngayon, naiintindihan ko kung paano tayo inihanda ng mga pagsubok na iyon sa darating. Ang mga gabing magkayakap kami sa disappointment. Ang mga pangarap na binago natin ng magkasama, naging blueprint iyon para mabuhay sa unos na darating. Dahil nang magkasakit si Danilo, gumuho ang mundo natin. Gayunpaman, kahit mahina at maputla na siya roon, sinusubukan pa rin niyang maging matatag. Nagbibiro siya tungkol sa pagkain sa ospital, tinutukso ako sa sobrang pag-aalala at sinasabing lalagpasan natin ito tulad ng ginawa natin sa lahat. Pero sa kaibuturan, alam kong iba ito. Buhay at kamatayan ito. At hindi pa ako handa isipin ang buhay na wala siya. Nagsimula ito ng tahimik na hindi natin napansin agad. Mas maaga umuwi si Danilo mula sa tindahan, pinapakita ang pagod na may ngiti. Pagod lang, mahabang araw lang yon. Pero hindi nawala ang pagod. Lalong lumubha, parang may invisible na humihila sa kanya araw-araw. Sumunod ang mga pasa. Maliit muna, parang natamaan lang sa mesa, pero kalaunan lumitaw ng walang dahilan.
mga lila na batik sa braso at binti. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng paghihirap niyang huminga, kapit ang dibdib na parang kulang sa hangin. Alam ng nurse sa akin na may mali, pinilit ko siyang magpakonsulta. At nang pumayag na siya, akala ko simple lang. Kakulangan sa bitamina, baka stress lang. Sa halip, dinala kami sa hematology specialist na nagpatest ng lahat. Hindi ko makakalimutan ang sandali nang dumating ang resulta. Inupo kami ng doktor, seryoso ang mukha, maingat ang salita. Danilo, may plastic anemia ka. Bihira ito, at sa kaso mo, malala. Natitigil ang iyong bone marrow. Parang nabunutan ako ng hangin. Tumango lang si Danilo, kalmado pa rin, at tinanong, ano ang gagawin natin? Simple pero imposible ang sagot. Kailangan mo ng bone marrow transplant. Kung wala, hindi makakagawa ng blood cells ang katawan mo, pero kailangan ng donor match, mas mainam na kapatid o malapit na kamag-anak. Naalala ko ang pagtingin kay Danilo nang tahimik na nagmamakaawa na may sabihin siyang mayroon, pero alam ko nang wala. Lumaki si Danilo sa ampunan, lipat-lipat ng bahay, hindi kilala ang magulang o kapatid. Wala siyang family tree na pagbabalikan, walang matatawagan. Agad kaming sumali sa National Donor Registry, pero tapat ang doktor. Maaaring buwan o mas matagal bago makahanap ng compatible stranger, at wala si Danilo ng ganong oras. Mabilis ang sakit. Maputla na siya, nanginginig ang malakas niyang kamay kapag sinusubukang buhatin ng tasa. Ang lalaking dating gumagawa ng muebles hanggang hating gabi, nahihirapan ng maglakad sa sala. Kahit noon, pinoprotektahan pa rin niya ako. Nagbibiro tungkol sa hospital gown, kung paano niya gustong subukan ang kalbo kapag nagsimulang pumayat ang buhok dahil sa gamot. Sa gabi, akala niya tulog ako. Naririnig ko ang bulong niyang dasal, humihingi ng lakas, hindi para sa sarili, kundi para sa akin. Hawak ko ang kamay niya sa kama ng ospital at pinipilit ang ngiti, sinasabing, talunin natin to. Pero sa loob, natatakot ako. Takot mawala siya. Takot gumising sa walang laman na bahay. Takot harapin ang buhay na hindi ko pinlano. Isang hapon, pagkatapos ng isa pang transfusion, hinila ako ng doktor sa tabi. Mahina pero mabigat ang boses niya. Emilia, nauubusan na tayo ng option. Kung hindi darating ang match agad, baka kaunti na lang ang oras niya. Tumango ako, hindi makapagsalita, nasusunog ang luha sa mata. Nakita ko na ang kamatayan noon. Bilang nurse, mas madalas mo itong nahaharap kaysa sa iba. Pero wala ang naghanda sa akin sa isipin na mawawala si Danilo. Lumakad ako palabas sa courtyard ng ospital, desperado sa hangin, sa anumang makapagpapatatag sa akin. Doon ko narinig. 2 empleyado ng ospital, nasa break malapit, casual na nag-uusap, hindi alam na naririnig ko. Alam mo yung lalaki sa ICU? Si Cruz? Kamukha niya yung lalaking nakatira sa pinagsabangan? Parang iisang tao lang. Tumigil ang puso ko. Pinagsabangan, maliit na bayan sa bundok na mga 2 oras ang layo mula Maynila. Baka sakali lang? O maaring may pamilya si Danilo roon? May makakamatch? Sa unang pagkakataon sa mga linggo, naramdaman ko ulit ang hindi ko matagal na naramdaman. Pag-asa, marupok, nanginginig na pag-asa, pero pag-asa pa rin. Natigilan ako sa courtyard, umalingaw-ngaw ang mga salita nila sa tenga ko. Kamukha niya yung lalaking nakatira sa pinagsabangan. Ang pinagsabangan ay maliit na bayan sa bundok, mga 2 oras na biyahe silangan mula Maynila. Isang beses lang ako nakaroon doon noong nursing school para sa community outreach. Yung klaseng lugar na mabagal ang buhay na nagwa-wave pa rin ang mga tao sa dumadaang estranghero. Baka pagkakataon lang? Madalas magkamukha ang tao, pero may bulong sa loob ko na hindi ganoon. Lumaki si Danilo sa ampunan, iniwan sa kapanganakan, walang impormasyon tungkol sa pamilya. Maraming taon siyang nagtataka kung mayroon bang may parehong mata, parehong pilipit ng ngiti, may talagang kapareho ng dugo. Naalala ko ang beses na halos maghanap siya ng biological parents. Nakaupo kami sa veranda isang gabi ng tag-init ng aminin niya. Minsan naiisip ko silang hanapin, pero paano kung ayaw nila sa akin noon? Bakit pa nila ako gagugustuhin ngayon? May tahimik na sakit sa boses niya na hindi ko alam kung paano pakikalmahan.
Kaya ibinaon niya ang iniisip, nag-focus sa pagbuo ng buhay kasama ako, pinili na maniwala na pamilya ang iyong binubuo, hindi iyong ipinanganak. Pero ngayon, hindi na abstract na ideya ang pamilya. Maaaring maging pagitan ng buhay at kamatayan. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Nakaupo ako sa tabi ni Danilo, hawak ang kamay habang mahinang humahuni ang mga makina. Maputla ang balat niya, mababaw pero matatag ang paghinga. Binulong ko, aayusin ko to Danny kahit ano pa ang kailangan. Kinabukasan, diretso ako sa trabaho at nag-file ng emergency leave. Ang boss ko, pinagpala siya, hindi maraming tanong. Alam niya ang sitwasyon ni Danilo at niyakap lang ako bago pumirma. Nag-empake ako ng bag, kabog ang dibdib sa halo ng takot at determinasyon. Hindi ko nga alam ang pangalan ng lalaki, alam ko lang na nakatira sa pinagsabangan at kamukha ng asawa ko. Wala akong plano, isang larawan lang ni Danilo sa phone ko at manipis na sinulid ng pag-asa. Bago umalis, pumunta ako sa kwarto ni Danilo. Gising siya, bahagyang ngumiti nang makita ako. Parang handa kang harapin ang buong mundo, biro niya, mahina pero mainit ang boses. Hinalikan ko ang noo niya at binulong. Baka nga. Sinubukan niyang magtanong pa pero pinigilan ko. Huwag kang mag-alala, ha? Magpahinga ka lang. Babalik ako agad. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa pinagsabangan, sa lalaking maaaring pamilya niya, pero hindi ko kayang bigyan siya ng pag-asa na baka masira lang kung walang resulta. Ang biyahe palabas ng Maynila ay parang hindi tunay. Ang highway ay naging paikot-ikot na probinsyal na kalsada, mga bukid ng mga namumulaklak na wildflowers sa tagsibol at sa huli ang mga burol ng pinagsabangan. Nang tawirin ko ang lumang kahoy na tulay papasok sa bayan, binulong ko ang tahimik na dasal. Sana totoo ito. Sana may makapagliligtas sa kanya roon. Nagpark ako malapit sa maliit na sari-sari store at bumaba, mahigpit ang kapit sa phone. Mabagal ang galaw ng mga tao rito. Mga magsasaka na naglo-load ng sako ng bigas, matandang babae na nagwawalis sa veranda, mga bata sa bisikleta sa maalikabok na kalye. Bawat mukha na nakikita ko, tinitingnan ko ng mabuti, naghahanap ng bakas ng matalim na panga ni Danilo, ng mata niya kahit ano. Tumigil ako sa sari-sari store at lumapit sa clerk, lalaki mga 50 taong gulang na mabait ang mata. Pasensya na po, naghahanap po ako ng isang tao. Hindi ko po alam ang pangalan, pero sinasabi nila kamukha niya ito. Pinakita ko ang larawan ni Danilo. Nanlaki agad ang mata ng lalaki. Si Lucas Herrera yata yan. Nakatira sa may maisan sa County Road 6. Oo, kamukha nga. Tumalon ang puso ko. Pwede po bang bigyan niyo ako ng direksyon? Binigyan niya ako at nagpasalamat ako bago bumalik sa kotse. Nanginginig ang kamay ko sa manibela habang nagmamaneho patungo sa maaaring sagot sa bawat desperadong dasal ko nitong mga nakaraang buwan. Hindi ko alam kung talagang kamag-anak ni Danilo si Lucas Herrera, pero isang bagay ang sigurado ko. Malalaman ko na, ang daan patungong County Road 6 ay halos basag na aspaltong paikot sa matataas na pino at bukas na bukid. Nagsimulang mag-ambon yung uri na parang pinong hamog na nakadikit sa salamin at nagpapalabo sa abot tanaw. Binagal ko nang makita ang mailbox na may kupas na puting letra. Herrera. Ang bahay sa likod nito ay luma, tinangay ng panahon, napapaligiran ng natirang mais at bakas ng gulong sa putik. May kalawang na swing na umuuga sa hangin at sa malayo, tumatahol ang aso. Sandali akong nanatili sa kotse, kapit ang manibela, kabog ang pulso sa tenga. Paano kung mali ako? Paano kung kakatok ako sa pinto ng estranghero at magmukha akong tanga? Pero naisip ko si Danilo, ang mahinang kamay na kumakapit sa akin, ang ngiti na nagtatago ng takot sa mata. At bumaba ako sa kotse, umingit ang mga hakbang na kahoy ng akyatin ko. Kumatok ako ng mahina muna tapos mas malakas nang walang sumagot. Pagkatapos ng sandali, bumukas ang pinto. May lalaki roon, mas matangkad kaysa inasahan ko, malapad ang balikat pero bahagyang nakayuko, maitim na blonde ang buhok na nakalugay sa noo. Ang mga mata niya, natigilan ang hininga ko. Pareho ang matalim na asul na mata ni Danilo, pareho ang hugis, pareho ang lakas. Kumurap siya sa akin. May maitutulong po ba ako?
Malalim at maingat ang boses niya, may magaspang na gilid na parang bihira siyang makipag-usap sa estranghero. Inabot ko ang phone ko na nanginginig. Pinakita ko ang larawan ni Danilo. Ito po ang asawa ko. Si Danilo Cruz ang pangalan niya. Sabi po nila, kamukha niyo po siya. Kumunot ang noo ng lalaki, tinititigan ang screen ng matagal na parang walang hanggan. Nagbago ang ekspresyon niya. Pagkalito, hindi naniniwala at may halos masakit na bagay. Kinuskus niya ang batok. Grabe naman. Tiningnan niya ulit ako, mas malambot na. Sino ka po? Emilia po, asawa niya po. Lumayo siya sa pinto. Pasok po kayo. Ang loob ng bahay ay simple. Sahig na kahoy, magkakaibang muebles, bahagyang amoy ng kape at langis ng makina. Tinuro niya ang upuan. Maupo po kayo. Sinasabi niyo pong asawa niyo siya. Tumango ako, kapit ang bag sa kandungan. Nasa ospital po siya. Malala po ang sakit niya, kailangan po niya ng bone marrow transplant. Sabi po nila wala siyang pamilya. Pero narinig ko po kayo at naputol ang boses ko. Kailangan ko pong puntahan. Ang lalaki, si Lucas Herrera, gaya ng mabilis kong nalaman. Umupo sa harap ko, nakasandal pasulong, siko sa tuhod. Tiningnan ulit ang larawan, umuuga ang ulo ng dahan-dahan. Sa tingin ko kapatid ko siya. Tumama sa akin ang mga salitang iyon na halos hindi ako makahinga. Kapatid niyo po, tumango si Lucas, ang nanay namin. Hindi naman siya naging magandang ina, sa totoo lang. Marami siyang anak, karamihan iba ang ama. Noong bata pa ako, nagkaanak siya ulit, lalaki. Sabi niya, hindi niya itatago. Pinirmahan ang papeles sa ospital at iniwan doon. Bata pa ako para makagawa ng kahit ano, pero hindi ko nakalimutan. Lagi kong iniisip kung ano ang nangyari sa kanya. Kinuskus niya ang mukha gamit ang dalawang kamay, napunit ang boses. Hindi ko nga alam ang pangalan niya hanggang ngayon. Namuo ang luha sa mata ko. Buong buhay ni Danilo, hinahanap ang pamilya. Akala niya mag-isa lang siya. Tumigas ang panga ni Lucas at bigla siyang tumayo. Gagawin ko, ang transplant. Hindi ko na kailangang isipin pa. Oo po, kapatid ko siya. Kung may tsansa na makatulong ako para mabuhay siya, syempre gagawin ko. Pumasok siya sa kusina at bumalik na may susi ng truck. Kailan po tayo aalis? Sandali akong natulala sa kanya, gulat sa bilis ng desisyon niya. Sa isip ko, naisip kong kumbinsihin siya, ipaliwanag ang sitwasyon, baka kahit magmakaawa, pero wala noong ganoon. Parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito kahit hindi niya alam. Umalis kami sa pinagsabangan ng gabing iyon. Mas malakas na ang ulan, guhit sa salamin habang nagmamaneho si Lucas sa likod ko sa lumang pickup truck niya. Mas magaan ang dibdib ko sa unang pagkakataon sa mga buwan. May takot pa rin. Laging may takot, pero ngayon may iba pa. Pag-asang matatag, parang lupa sa ilalim ng paa. Nang makarating kami sa Philippine General Hospital, pinatnubayan ko si Lucas sa sterile na puting hallway patungo sa kwarto ni Danilo. Gising si Danilo, nakasandal sa unan, maputla ang balat, pero nagliwanag ang mata nang makita ako, tapos naningkit sa pagkalito ng mapunta kay Lucas. Matagal na walang nagsalita. Bahagyang nabuksan ang bibig ni Danilo na parang nakatingin sa multo. Lumapit si Lucas, makapal ang emosyon sa boses. Sa tingin ko kapatid mo ako. Kumurap si Danilo, agad namuo ang luha. Kapatid ko. Nandoon ako nanonood sa dalawang lalaki, estranghero kahapon, magkapatid sa dugo, nagkatinginan na parang nakikilala ang isang bagay na sila lang ang nakaramdam. Inabot ni Danilo ang nanginginig na kamay at hinawakan ito ng mahigpit ni Lucas. Mag-uusap tayo mamaya, mahinang sabi ni Lucas. Pero ngayon, nandito ako para iligtas ang buhay mo. Mas mabilis kaysa inasahan ang resulta ng test ni Lucas. Gusto ng mga doktor na bilisan ang lahat dahil mabilis na lumala ang kondisyon ni Danilo. Nang pumasok ang hematologist sa waiting room na may malambot at maluwag ng ngiti, halos bumigay ang tuhod ko. Malakas ang match niya, sabi niya. Isa sa pinakamabuti na nakita natin sa matagal na panahon. Humarap ako kay Lucas, luha sa mata. Narinig mo ba? Match ka. Maililigtas mo siya. Nagbago ang ekspresyon ni Lucas sa pagitan ng gulat at determinasyon. Sige, gawin na natin. Kailan magsisimula?
Nang gabing iyon, nagkaroon na ng oras si Danilo at Lucas na magkasamang umupo. Nanatili ako sa labas ng pinto sa unang ilang minuto. Binigyan sila ng privacy, pero naririnig ko pa rin ang mga boses. Mababa, emosyonal, maingat sa simula, tapos lumalambot habang lumilipas ang oras. Naputol ang boses ni Danilo nang sabihin, "Dati pinapangarap ko na magkaroon ng kapatid. Akala ko hangal iyon, parang pangarap ng bahay na hindi mo matitirhan. Pero nandito ka, totoo." Tumawa ng mahina si Lucas kahit makapalang boses. May iba palang plano ang buhay, no? "Pasensya na at wala ako noon, Danny. Hindi ko alam." "Huwag kang mag-sorry," sabi ni Danilo. Hinawakan ang kamay ni Lucas nang may lakas na hindi inaasahan sa kanyang kahinaan. "Nandito ka na. Yun lang ang mahalaga." Nang pumasok ako ulit sa kwarto, tiningnan ako ni Danilo na may basang mata at binulong. "May kapatid ako, hindi na ako mag-isa." Hinalikan ko ang noo niya at ngumiti, binulong pabalik, "Hindi ka naman nag-iisa." Nakaschedule ang procedure kinabukasan. Halos hindi ako nakatulog, tumatakbo ang isip sa bawat posibleng resulta. Kalmado si Lucas, kahit nagbibiro pa sa mga nurse habang inihahanda siya para sa donation. Hindi ko akalain na ibibigay ko ang bone marrow ko sa lalaking kakakilala ko kahapon. Biro niya. Tapos tiningnan si Danilo at mahinang dagdag. Pero natutuwa ako na siya. Dahan-dahang lumipas ang oras, pero natapos din. Matagumpay ang transplant at inilipat si Danilo sa recovery room habang nagsisimula ang bagong stem cells sa kanilang life-saving work. Umupo ako sa tabi ng kama niya, hawak ang kamay, naramdaman ang pagbabalik ng init sa balat niya. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, may bahagyang kulay na ang mukha niya. Pumasok si Lucas mamaya, pagod pero kontento, at inabot ni Danilo nang mahina ang braso ng kapatid. "Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon," bulong niya. Ngumiti si Lucas at sinabi, "Pantay na tayo, binigyan mo ako ng pamilya." Hindi ko na napigilan ng luha. Sa mga buwan, daladala ko ang takot, ang kalungkutan. Pero ngayon, nakaupo roon sa pagitan ng dalawang lalaking nagkita laban sa lahat ng posibilidad, naramdaman ko ang matagal ko nang hindi naramdaman, kapayapaan. Sa labas ng bintana, kumikinang ang skyline ng Maynila sa ilalim ng ilaw ng gabi. At naisip ko kung gaano kabilis magbago ang buhay mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-asa, mula sa pagkawala patungo sa pagkakaroon. Minsan, sa ilang araw lang. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, hinayaan ko ang sarili na huminga ng malalim at maniwala na talagang mabubuhay si Danilo. At binigyan kami ng regalo na higit pa sa hiniling namin. Ang mga araw pagkatapos ng transplant ay parang pagpasok sa bagong mundo, kung saan higit na malakas ang pag-asa kaysa takot. Mahusay na tumugon ang katawan ni Danilo sa transplant. Bawat umaga, binabantayan ko ang pinakamaliit na senyales. Medyo may kulay na ang pisngi, mas matatag ang boses, mas malakas ang kapit kapag hinahawakan ang kamay ko. Nanatili si Lucas malapit, natutulog sa lumang pull-out chair sa waiting area kapag hindi pinapayagan ng rules na manatili sa kwarto ni Danilo sa gabi. Hindi siya nagrereklamo. Isang gabi, dinalhan ko siya ng kape at nakita ko siyang nakatitig kay Danilo sa salamin, may tahimik na pagkamangha sa mukha. "Talagang kapatid ko siya," mahinang sabi niya, parang pinapakumbinsi pa ang sarili. Unti-unting bumalik ang lakas ni Danilo at isang malamig na hapon ng taglagas, tinahak niya ang unang hakbang palabas mula nang mag-transplant. Magkatabi kaming naglakad habang maingat siyang humakbang sa garden path ng ospital, sumasayaw ang sikat ng araw sa nagbabagong dahon. Nakakalimutan ko na pala kung gaano kasarap ang sariwang hangin. Bulong niya, pinisil ang kamay ko. Isang linggo pagkatapos, na-discharge si Danilo at bumalik kami sa maliit naming bahay na kahoy sa gilid ng Maynila. Sa pagkakataong ito, sinusundan kami ni Lucas sa lumang pickup truck niya. Permanente ng bahagi ng buhay namin. Parang iba na ang bahay ngayon, mas puno, na parang matagal nang naghihintay sa muling pagkikita. Sa mga sumunod na linggo, naging regular na presensya si Lucas. Sila ni Danilo ay nauupo sa veranda sa gabi, nagkukuwentuhan tungkol sa mga alaala ng pagkabata, at least sa mga kaunti ni Danilo mula sa ampunan, at pinupuno ni Lucas ang mga puwang tungkol sa nanay nila sa unang taon,
sa mga kapatid na hindi nakilala ni Danilo. Isang gabi, iniabot ni Lucas kay Danilo ang maliit at luma ng bulsa na kutsilyo na may inukit na inisyal ng ama nila sa handle. "Ito lang ang natira ko sa kanya," mahinang sabi ni Lucas. "Gusto kong sayo na." Hinawakan ito ni Danilo nang nanginginig ang kamay, tahimik na tumutulo ang luha. Nagpadala ang komunidad ng pinagsabangan ng mga card, dasal, kahit mga ulam nang marinig nila ang nangyari. May mga taong hindi ko pa nakikilala na nagpadala ng note tulad ng, "Mahalaga ang pamilya. Yakapin niyo ng mahigpit ang isa't isa." May malalim na paghilom sa pag-aalaga ng mga estranghero. Nagpapaalala ito na may mabuti pa ring naroroon sa lahat, kahit sa pinakamahirap na panahon. Lumipas ang mga buwan at lalong lumakas si Danilo. Bumabalik ang kapal ng buhok niya, bumalik ang tawa, at nagsimulang gumawa ulit ng muebles sa garahe, mas mabagal kaysa dati, pero may parehong ningas ng pagkamalikhain. Isang gabi, hinila niya ako palabas sa veranda kung saan may bagong rocking chair na nakaupo, maingat na ginawa. "Para sa'yo," simple niyang sabi. Umupo ako at namuo ang luha habang dahan-dahang umuuga, pamilyar ang init ng creak ng upuan. Tinanggap din namin si Lucas sa mga tradisyon namin. Naging regular ang Sunday dinner na puno ng tawa at tahimik na pasasalamat. Minsan nahuhuli ko sina Danilo at Lucas na nagtinginan ng may kalahating ngiti, na parang hindi pa rin makapaniwala na nagkita sila. Sa isang partikular na ginintuang hapon ng Taglagas, naglakad kami ni Danilo sa may puno na daan malapit sa pinagsabangan, magkahawak kamay, nanonood ng umiikot na dahon sa hangin. Si Lucas ay nasa unahan, natatawa habang dinadala sa balikat ang pamangkin niyang anak ng kaibigan. Pinisil ni Danilo ang kamay ko nang mahina. "Alam mo," sabi niya, "dati akala ko dahil ulila ako, mag-isa ako magpakailanman, pero mali ako. May ikaw ako. At ngayon, mayroon na rin siya." Tiningnan ko siya, nararamdaman ang katotohanan ng mga salitang iyon sa dibdib ko. "Hindi laging dugo ang pamilya, Dani," bulong ko. "Pero minsan ito nga at maganda." Nang gabing iyon, habang nakaupo kami sa paligid ng maliit na bonfire sa likod ng bahay ni Lucas, ang apoy na nagbibigay ng malambot na liwanag sa mga mukha, naramdaman ko ang matagal ko nang hindi naramdaman. Isang kalmadong katiyakan na magiging maayos kami. Sinira tayo ng buhay, oo, pero binuo rin tayo sa paraang hindi natin inaasahan. Isinandal ko ang ulo sa balikat ni Danilo, nakikinig kay Lucas na nagkukwento tungkol sa kapitbahayan nila noong bata, at naisip ko sa sarili, ito ang pakiramdam ng paghilom. Nagsimula ang kwento namin sa kawalan ng pag-asa, pero hindi doon natapos. Natapos ito sa pamilya, sa pangalawang pagkakataon, sa natagpuang kapatid at sa muling nabuhay na buhay. At habang ipinikit ko ang mata, sa crackle ng apoy at sa mainit na kamay ni Danilo sa akin, na-realize ko ang isang minsan ang buhay ay nagbibigay sa iyo ng eksakto mong kailangan. Eksakto kapag malapit ka ng mawalan ng pag-asa. Makapangyarihang bagay.